Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Are you blessed sa praise and worship? Amen. Are you blessed sa praise and Amen. worship? Pwede kayo lahat nga po ng na-bless. Pumalakpak nga po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Alam niyo po, pag pumunta po tayo, napapansin niyo po ba sino po yung naranasang pumunta dito ng may problema? Hindi nyo pa naranasan yon? Yung pumunta kayo dito, may dala-dala kayong problema. Amen. Pero pagdating sa kantahan, nawawala. Amen. No. Nawawala kasi doon tayo nakikipagniig sa presensya po ng ating Panginoon. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, hindi po nawawalan yung stress. Hindi po nawawalan yung problema. Hindi po tayo nawawalan ng yung iniisip mo kung anong mangyayari sa'yo mamaya, kung anong mangyayari sa'yo bukas. Kanina po, binasa po ni Sister Kim ang ating teksto na mababasa po natin sa Philippians chapter 4 verse 13. Sabi po dito sa Tagalog, ang lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ulitin ko po. Ang lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa English, siguro po kabisado na po natin lahat. I can do all things through Christ who strengthens me. Ulitin po natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo po ba yung mga bata nakaka-bless? Tignan. Yung mga magulang na problema, lalo na yung nanay, kung ano yung ipapaulam na naman mamaya. Si tatay na problema kung saan na naman magsa-sideline. Di ba? Lalo na yung mga nasa construction, ganyan. Pero yung mga bata, pag nakikita mo, problemado ng magulang, pero yung bata walang pakialam. Kasi hindi pa nila alam yung mga problema. Pero, pag tumatanda na, dyan na. Konting bagay lang. Problema na po lahat. Araw-araw, problema na niya. So, sabi nga, masaya pag bata ka. No? Dahil wala kang inintindi, kundi maglaro lang, makipagkita sa mga kaibigan, pero pag tumanda ka na, no, pag nawalan ng kuryente, pag brownout lang, problema mo na. Lalo na pag mainit yung panahon. May kwento po ako. May isang tao po na nag-a-apply ng trabaho. Hindi ko po alam kung nakwento ko na po dito. Kung nakwento ko man, yung mga hindi pa na karinig, ulitin ko po yung kwento. So mataas po yung posisyon niya sa company na pinag-resignan niya dahil may nag-offer po sa kanya ng isang mas malaking opportunity. Ibig sabihin, mas malaking sahod, mas mataas na position. So, ang ginawa po niya, nag-resign siya sa company na yon. Tapos, nag-apply siya nag-alok sa kanya ng mas magandang posisyon. Kaya lang, yung araw ng interview niya, excited siya. So, kinagabihan nun, kinabukasan nun, araw ng interview, nung gabi na yon, nag-set siya ng alarm para magising siya ng umaga. Kaso, kinaumagahan, tinanghali siya ng gising. Dahil hindi niya narinig yung alarm. So, nagulat siya, bumangon siya, hindi na siya kumain, hindi na niya niligpit yung kanyang higaan, takbo siya sa CR. Pag turn on niya sa switch ng ilaw niya sa CR, walang ilaw. Hindi niya makita yung tabo, hindi niya makita yung ng shower, hindi niya kabisado yung kanyang loob ng shower room, loob ng kanyang banyo dahil nasanay siya na pag pumapasok siya sa banyo ay may ilaw. So ang ginawa niya, pumunta na lang siya sa kitchen at may extra siyang toothbrush, doon na siya nag-toothbrush, hindi na siya naligo. Nag-toothbrush, nag-ilamos, takbo sa kwarto niya, pwede pa niyang habulin yung interview niya. No, kahit balik na siya ng ilang minuto. Kaso, nung pag-andar niya ng kotse niya, hindi umandar kaagad.
parang nalamigan, parang ganon. So, hindi umandar ka agad yung kotse. Nung umandar na yung kotse, biglang sa may kanto, sa may intersection, biglang may umarang na malaking truck. So, hindi siya kaagad nakaabante. Pagtingin niya sa relo niya, almost 2 hours na siyang late sa interview. Ikaw ba pupunta ka pa? Inufaran ka ng malaking posisyon, magandang posisyon. Mas maganda yung opportunity. Tapos binitawan mo yung dati mong trabaho, tapos almost 2 hours na late ka sa interview. Magpapakita ka pa ba sa interview? Siyempre, as a professional, hindi na siya tumuloy. Ginawa niya, pumunta siya sa park. Doon, nagsabi siya ng sama ng loob. Sabi niya, kala ko ba buhay ka? Bakit mo pa ako hinayaan na mag-resign? Kung naging malas naman yung way ng pagpunta ko doon sa company, paano na ako ngayon? Hindi na ako makakabalik sa dati kong trabaho. So, nagkaroon ng worries. Nagkaroon ng stress sa kanyang buhay. Pero alam niyo po ba, sa teksto po natin, ang pamagat po natin, may katagumpayan sa gitna ng pagsubok. Alam niyo po ba yon? May katagumpayan sa gitna ng pagsubok. So habang yung prayer ng lalaki na ito ay hinagpis sa ating Panginoon, pinakita ng Diyos kung bakit hindi siya tumuloy. Kung bakit hindi tinulungan ng Diyos na tumuloy itong tao na to. Bakit po? Kaya niya pinalate pala yung alarm clock para hindi kaagad siya makapasok doon sa banyo. Kaya pala sinira ng Panginoon yung switch ng ilaw sa loob ng banyo dahil may ahas pala doon. Na pag pumasok siya, ay pwede siyang matuklaw. Kaya pala nung paandarin niya yung kotse, ay hindi umandar agad. Tapos may humarang sa kanyang malaking truck sa intersection dahil may mangyayari na aksidente. Pag siyang tumuloy, siya yung mga aksidente sana. At alam niyo po ba yung blessing sa kanya nung nag-sorry siya sa ating Panginoon? Lord, sinabi ko lang naman kung ano yung nararamdaman ko. Kasi nasayangan lang ako sa work ko. Hindi ko alam kung paano na yung buhay ko. Pero at the end of yung kanyang prayer, sabi niya, ipinapagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Ipinapagkatiwala ko sa iyo ang bukas ko. Ipinapagkatiwala ko sa iyo kung ano man yung mangyayari sa akin. Kinabukasan nun, may tumawag sa kanya isang company. No need to interview. Dahil sa paghingi po niya ng sorry sa ating Panginoon. So alam niyo po ba yun? May katagumpayan sa gitna ng pagsubok. Nararanasan po ba natin yon? O pag nasa gitna tayo ng pagsubok, nakikita natin pagsubok lang at walang tagumpay. Kung hindi man mo natin makita na may katagumpayan sa pagsubok, mamaya, i-share ko sa inyo yung secret ni Paul. Kung paano natin makita yung katagumpayan sa gitna ng pagsubok. Kung kilala niyo po si Stephen Curry, si Michael Jordan, tatak po nila yung Philippians 4:13. Hindi ko po alam kung si Michael Jordan o si Stephen Curry yung may nakatatak sa sapatos niya. Philippians 4:13. Sino pong nakakaalam? I think it's Stephen Curry. Kilala mo, Pastor? Alam mo? Stephen Curry ba? Yun. Sa lahat ng rubber shoes niya na ginagamit niya sa basketball, may nakatatak na Philippians 4:13. At kung nakikita din natin si Manny Pacquiao noong nakikipaglaban pa siya ng boxing, hindi kaagad siya nakikipagbakbakan kung hindi siya lumuluhod at ipinapagkatiwala yung laban niya sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa buhay po natin, gusto nating mag-quit. No? Pag maraming pagsubok, pag sunod-sunod yung problema, hindi pa natatapos yung problema, andito na naman yung isang problema. Kakasolusyon lang yung problema, meron na namang darating na pagsubok. Pero hindi na tayo pwedeng mag-quit, kapatid. Hindi na natin pwedeng iwan
tong buhay na to. Hindi na natin pwedeng talikuran kung ano man yung mga nangyayari sa atin. Sabi nga nila, it's too easy to quit and it's too late to quit. Maraming paraan ay maraming dahilan na titigil ka na sa pananampalataya mo. Maraming dahilan na huwag ka nang magpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon. Pero ang sasabihin ko sa hapong ito, kapatid, mas maraming dahilan, mas maraming rason na tayo ay magpatuloy sa pananalig po natin sa ating Panginoon. Reklamo tayo ng reklamo araw-araw. No? Simple lang ang ulam natin kung minsan nagre-reklamo ng ating mga anak. Ayan, ayaw nila ng gulay. Nais puro karne. Di ba? Gulay na naman ang ulam, tinapa na naman ang ulam, tuyo na naman ang ulam. Laging ganito na lang. Alam niyo po ba yung experience ni Paul? Kung alam niyo po yung buhay po ni Paul, kung ano po yung mga naging pagsubok ni Paul, no, sa kanyang buhay. Ano-ano yung mga experience ni Paul? Napreso siya ng walang dahilan. Napreso siya without violation. No, nag-share lamang siya ng ebanghelyo, pinapreso siya ng mga Romano. Dahil sa pag-share niya ng ebanghelyo. Number 2, stoning. No, binato siya ng walang dahilan. Almost half dead. Si Paul. No, 3 days open share. 3 beses na nasira yung bangka niya. Sa laot, pinasira nila. Danger rivers. Nilagay siya doon sa isang isla na walang makain. Hubot-hubad. Napakalamig. May mga isda doon pero hindi pwedeng kainin. Mga piranha. Sino yung gusto kumain dito ng piranha? Di ba? Doon siya nilagay. Hubot-hubad. Napakalamig. Di ba? Hunger, thirst, cold, and naked. At ito yung pinakamatinding problema na naranasan niya. Stress sa church. Nag-aaway-away ang kanyang mga miyembro. Ito yung mga naranasan ni Paul. Pero bumitaw ba sa pananampalataya si Paul? Hindi. Actually, nagkaroon pa siya ng disciple, si Timothy. Nagkaroon pa siya ng mga tinuruan. At nakuha pa niya na magsulat habang siya ay nakabilanggo para sa unity sa church. So, reklamo tayo. Ano lang, simple lang yung problema natin, pero matindi na yung reklamo natin. Pero tingnan natin yung buhay ni Paul. Na eto, bakit nagtagumpay si Paul sa gitna ng pagsubok? Ito yung mga sikreto ni Paul. Makikita din natin ito sa Philippians 4:12. Number 1, conformability or adaptability. Hindi ka palang sinilang ng magulang mo. Alam na ng Diyos ang plano niya sa buhay mo. Hindi yung plano mo ang dapat na masunod, mga kapatid, kundi dapat plano ng Panginoon. Hindi Panginoon ang mag-a-adjust sa iyo, kundi tayo ang mag-a-adjust sa kagustuhan ng Panginoon. Kailangan nating i-adapt kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi natin nakikita yung katagumpayan natin sa gitna ng pagsubok. Kasi hindi natin ina-adapt, hindi natin tinutugma sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi natin tinutugma yung plano ng Diyos na gusto niyang gawin sa ating buhay. Alam niyo po, nung nasa bataan ako, tinatakasan ko din yung ministry. Kasi yung biyahe ng klase ko, yung biyahe ng school ko, is almost 1 hour from Maribeles to Balanga. Tapos uuwi ako, 10 na ng gabi dahil mag-aantay pa ako ng Genesis. Nung nag-ano po ako, nag-OJT ako, nagbiyahe ako doon 3 a.m. from Maribeles to Orani, Bataan. Kasi andun yung school. Ayaw naman nila ako na mag-boarding house. Nag-boarding house ako, kaya lang laging tawag doon sa landlady, kumusta na yung anak namin,
kumain ba siya, nakaluto ba siya. So sabi ko, Nay, sabi mo na lang kay Tito, sunduin na lang ako kung ganito lang. So, umuwi ako, tinis ko yung magbiyahe, tapos binigyan ako ng ministry ng Panginoon doon sa Bataan. Dahil nag-aaral po ako ng teacher, ako yung pinagkatiwala na magturo kung nababalitaan nyo yung isla ng Hawla sa Bataan. Sikat po yun na pasyalan doon sa Bataan, sa Hawla. Doon every Saturday and every Sunday, may pasok po ako ng Saturday. Nakakauwi po ako 6 p.m. At ang klase po namin doon 8. Halos hindi na ako kumakain. No, kasi from bayan ng Maribeles to Hawla ay 30 minutes. So inaantay po ako ng service ko na tricycle. Tapos, tatawid pa kami sa parang ilog. Hindi ko alam kung ilog yung tawag doon. So, andun yung mga bata, nag-aantay, babalik na naman ako Sunday afternoon after church service. Parang walang pahinga yung katawan ko. Nagre-reklamo ako. No, sabi ko, Pastor, ang dami-dami naman namin eh. Sabi ko, ang daming mga youth. Eh, kaso na mga nag-work sila sa factory. So, ikaw lang yung parang napipili namin na gumawa. Alam niyo po ba, pag gumagawa ka sa ministry, pinopromote ka ng Panginoon, pinagpapala ka ng Panginoon. Hindi, kahit na hindi ako nakaka-review, huwag niyo akong gayahin. Kahit hindi ako nakaka-review, hindi ako nawawala sa scholarship at nasa top 10 po ako. Minsan naging Dean's Lister din po ako. Minsan lang yung... So kailangan na tayo yung mag-adapt sa kagustuhan sa atin ng Panginoon. Kung gusto mong makita yung katagumpayan mo as a Christian sa gitna ng pagsubok. Number 2, contentment. Sino dito ang hindi kontento sa buhay? Sino dito ang inggitera? Sino dito ang silosa? Rejoice in spite of lackness. Amen. Rejoice in spite of lackness. Huwag kang magreklamo, kapatid. Bakit feeling mo kulang pa rin yung blessing mo? Ano kaya yung dahilan? Alam nyo, ang Panginoon ay mabuti po sa lahat. He is a fair God. Hindi lang siya nag-bless ng isang tao. Pag nagbuhos yan ng biyaya, lahat tayo nauulanan ng biyaya. Amen. Pag naulanan yung kapitbahay mo, nauulanan ka rin. Ang problema lang ay hindi tayo kontento minsan. Kasi tumitingin tayo sa blessing ng iba. Tumitingin tayo sa ginagawa ng Diyos sa ibang tao. Hindi mo tinitignan yung ibinibigay na blessing sa'yo. Bumili ng TV yung kapitbahay. Bumili na naman. Wala ka bang TV? Diba? May bago na namang sasakyan. Piniling mo, kotse. May kotse si Karuba. Pumiling ka rin ng kotse. Ilang taon mo lang pinag-prepare si kotse. May parkingan ka ba ng kotse? Marunong ka bang mag-drive? Diba? Ito, sinare ko to sa Balingcan Naway. Minsan may Bible study kami. Sabi ko, tutugunin ng Diyos yung prayer mo kung para sa'yo. Kung humiling ka ng helicopter, wala namang parkingan ng helicopter sa Balingcan Naway, bibigyan ka kaya? Hindi po, sabi nila. Kaya dapat pag humiling tayo sa Panginoon, alam mong swak sa'yo. Alam mong may parkingan ka. Alam mong magagamit mo yung mga kailangan mo at hindi lamang yung gusto mo. So tatay, ano yung hinihiling mo sa Panginoon? Barko, pastora, barko. Sabi niya, nasa Balingcan Naway. Sabi ko doon sa nanay, nanay, may ilog ba dito sa Balingcan Naway? Iniilog, wala akong makita dito sa Balingcan Naway. Pumiling pa ng barko si tatay. Di ba? Samantalang yung ano niya, yung parkingan niya ay bike lang.
Bike na single lang yung kasya doon, pero humihingi siya ng barko. Buti sana kung taga San Fabian or ano, no, pwede humiling ng barko. Worries starts when you're not contented. Nag-worry ka kung hindi ka kontento. Kaya tignan po natin yung mga blessing ng Panginoon sa buhay natin. Huwag mong tignan yung blessing ng iba. No? Amen po ba yan? Amen. Pero huwag po tayong mag-jealous. Huwag po tayong mainggit sa iba. Kasi pag nagpaulan ng blessing ang Panginoon, lahat yan, nauulanan. Iba't ibang uri lang ng blessing yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo, confidence in the Lord. Instead na matakot ka, let us allow what God can do. Imbes na matakot ka, magtiwala ka sa pwedeng gawin ng Panginoong Yesus sa iyong buhay. Kaya hindi natin nakikita yung katagumpayan sa gitna ng pagsubok. Kasi wala tayong tiwala sa Panginoon. Magagawa kaya ito ng Diyos? Ito nga, may sakit na ako, mapapagaling pa kaya ako ng Diyos? Marami na akong gasto sa ospital, pabalik-balik ako sa ospital, pagagalingin pa kaya ako ng Diyos? Ilang beses na akong galugi sa negosyo, pagtatagumpayin pa ba ako ng Panginoon? Hindi na ako nakakaraos sa problema. Kailan kaya ako iaahon ng Panginoon? Maiaahon pa kaya niya ako dito sa mundong ito? Maiaahon pa niya ako sa mga problema dito na nangyayari sa buhay ko? Instead na magreklamo ka, tignan mo yung pwedeng gawin ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Kung minsan, no, sabi nga sa kanta, what if your blessing and the raindrops and paano pag yung blessing mo is ulan pala? Hindi lahat ng blessing kaginawaan. Minsan nakikita natin yung blessing sa gitna ng problema. Tignan niyo yung kwento kanina sa una. Di ba? Very stressful yung nangyari sa lalaki na yon. Nag-resign siya sa trabaho para lang makapag-apply siya sa magandang posisyon, mas magandang opportunity, pero hindi siya nakarating doon sa oras ng interview. So, hindi siya natuloy sa company na yon. Pero nung nagtiwala siya sa ating Panginoon, nung nagtiwala siya na mas higit ang gagawin ng Panginoong Yesus sa kanyang buhay, tinawagan siya ng isang company, mas magandang opportunity and no need to interview. Minsan tignan natin yung mga blessing natin, baka sa gitna ng pagsubok, andun yung blessing natin. Minsan yung pagtuturo ng Panginoon, andun tayo sa kalagitnaan ng pagsubok. Hindi ka tinuturuan ng Diyos pag maginhawa ka. Tinuturuan ka, binibigyan ka ng lesson ng Panginoon, pinapaalala niya lahat yung pwede niyang gawin sa'yo pag nasa kalagitnaan ka ng pagsubok. So instead of fear, no, tignan natin kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Pang-apat, renew the spiritual strength. Renew your spiritual strength. Spiritual power, yun yung marka ng isang anak ng Diyos. Hindi ka lang dapat tumaba physically. Dapat tumataba ka rin spiritually. Alam niyo po, every January 1, before nagbababa ako sa handaan namin ng Noche Buena, Buena Noche, yung ganon, nagpre-pray muna ako. Ewan ko kung halata nitong mga pamangkin ko. Bago ako bumababa, nandun ako sa loob ng kwarto ko. Sabi ko, Lord, it's New Year. It's January 1. Renew my spiritual strength. Kasi, ibang battle na naman yung sasagupain natin. Ibang battle na naman yung kakaharapin natin. Pero hindi lang dapat yearly tayo magpa-renew ng spiritual strength natin. Dapat araw-araw tayo na magpa
magpa-renew Amen. ng ating spiritual strength sa pamamagitan ng lagi-lagi namin sinasabing mga pastor, ninyo no? Read your Bible every day. Meditate it day and night. Huwag nyo lang siyang basahin. Namnamin ninyo. Pag binabasa mo, parang walang kabuluhan, hindi mo maintindihan. Kailangan namnamin ninyo kung ano yung gustong iparating sa inyo ng ating Panginoon. Pangalawa, kung paano tayo mag-renew ng ating spiritual strength, lagi tayong umawit. Lagi tayong manalangin. Lagi tayong umawit. Alam niyo po, pag naglalaba ka, masakit sa likod, lalo na yung mga hindi gumagamit ng washing. Kahit na gumagamit ka ng washing machine, pag nagbabanlaw ka, masakit pa rin yung likod, di ba? Pag kumakanta ka, nare-renew yung physical strength mo. Hindi mo ramdam yung pagod. Kahit pag naghuhugas ka ng pinggan, sasabayan mo yan ng kanta, na hindi mo na mamalayan, paubos na pala yung mga binabanlawan mo na pinagkainan ninyo. Kasi nare-renew ka, spiritual strength, pag andyan yung presensya ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Makikita natin yung katagumpayan sa gitna ng pagsubok, pag lagi tayong malakas, spiritually. Kumain din tayo, spiritually, wag lang nating busugin yung katawan natin. Dapat maging balance po, katawan, tsaka yung spiritual natin. Dapat malakas nga yung katawan mo, mahina naman yung spiritual strength mo. Kaya konting pagsubok lang, natutumba ka. Kahit mataba ka, kahit na healthy ka, kung may problema ka, para kang pinagsakluban ng langit at lupa, sabi nila, no? Ang pangit-pangit mong tignan, di ba? Bata ka pa lang, matanda ka ng tignan, pero malusog ka sa katawan. Kaya dapat maging balanse. Renew our spiritual strength. Number 5, we need to realign God's purpose. We need to realign God's purpose. Mararamdaman mo yan, kapatid, kung nadidisalign ka na sa ating Panginoon. Mararamdaman mo yan kung nagiging tamad ka na sa ministry. Mararamdaman mo yan kung may iniiwasan ka na sa Panginoon. Una yan, mag-a-absent ka sa church. Ayaw mong mag-practice. Ayaw mong magpagamit. Nadidisalign ka na sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. I-question mo rin yung buhay mo, tama pa ba yung ginagawa ko, Lord? Tama pa ba yung mga tao na sinasamahan ko? Tama pa ba yung happiness na nararanasan ko ngayon? Tanungin mo yung sarili mo, kapatid. You need to realign God's purpose in your life. Andito ka nga. You are physically present. Pero yung mind mo andun sa labas. Nag-enjoy na kaya yung mga kaibigan ko doon? Ano kaya yung lulutuin ko mamaya? Ano kaya yung uulamin namin mamaya? Andun na ba kaya yung asawa ko? Nakarating na kaya sa bahay? Nagsesermon si pastor dito. Uuwi ka, hindi ka busog. Uuwi ka, hindi ka matagumpay. Uuwi ka ng malungkot. Pagdating mo sa bahay, away. Bakit? Kasi nagigisalain ka na sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi mo na nagagawa yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Nagpapaawit ka. Patay kang magpaawit. Hindi mo nabubuhay ang congregation. Hindi mo nadadala ang congregation sa presence ng Panginoon. Kasi nadidisalign ka na sa kagustuhan ng Panginoon. Ginagawa mo na lang dahil ikaw ang naka-schedule. Ginagawa mo na lang dahil no choice. Hindi mo na love ang ministry. Kasi iba na yung happiness. Iba na yung happiness na gusto mong mangyari sa buhay mo. So you need to realign God's purpose in your life. Pakiramdaman mo ngayon yung sarili mo. Pakiramdaman mo ngayon yung buhay mo. Siyasatin mo ngayon yung puso mo. Andito pa ba ako sa presence mo, Lord?
Nakaalay pa ba ako sa kagustuhan mo? Kung nararamdaman mo ngayon, hindi na kapatid, you need to realign God's purpose. Huwag mong sisihin ang Panginoon, no, kung may nangyayari sa buhay mo. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema, may solusyon ang Panginoon. Ang problema lang, hindi mo makita kasi nadidisalay ka na sa kagustuhan ng Panginoon. Para ano pa? No, yung kinanta natin, very powerful yung song leader natin dito kanina, si Pastora Marivic. Jesus, you are my victory. Pero ikaw, di mo maisigaw. Hindi mo man lang maitaas yung kamay mo. Jesus, you are my victory. Kasi hindi mo na love yung ministry. Napipilitan ka na lang. Linggo ngayon, nagiging habit mo lang yung pagpunta because it's Sunday. Pero ang totoo, wala ka na sa linya. O, sige nga, subukan na natin. If you are still in the line of God's purpose, sigaw nga natin, Jesus, you are my victory! Jesus, you are my victory! Ang nangangailangan ng merienda mamaya ha. Amen. Palakpakan na lang po natin ang ating Panginoon. Number 6, and the last. Realize we need help. You need help. Amen. Hindi ka magtatagumpay ng ikaw lang. Hindi ka magtatagumpay ng sarili mo lang. Kailangan mo ng kakampi. Hindi makakapagtapos ang isang estudyante ng sarili lang niya yung ginagalawan niya. Kailangan niya yung tulong ng magulang niya para magsuporta financially. Kung wala mang capability yung magulang niya, kailangan niyang mag-work. Diba? Mag-student, ano yan? Tawag doon? Working student. Matustusan lamang niya yung pag-aaral na sino yung naging kakampi niya doon? Yung company na nagpapasahod sa kanya. Hindi mo matatapos yung trabaho mo sa opisina kung wala kang kasamang clerk, kung wala kang kasamang staff. Kaya lahat tayo, we need help. Hindi rin makakapag-ministry si pastor nang siya lang. Di ba? Si pastor na ang MC, si pastor na ang testimony leader, si pastor pa ang praise and worship leader, si pastor pa ang magsesermon. Kailangan ni pastor ng kakampi. Kailangan niya ng tulong. At sa ating spiritual battle, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Jesus. Huwag kang manalangin sa tao. Manalangin ka sa Diyos. Kasi kung minsan yung tao hindi mapagkakatiwalaan, sabihin mo na ikaw ay nangihina, sasabihin, yung pinagsabihan mo, sasabihin naman yan sa ibang tao, hanggang magkalat na yan. So we only need Jesus in our life. Good faith dapat tayo. Amen. Walang ibang makakatulong sa atin. Walang ibang makakapag-angat sa atin. Alam mo yung iyak mo? Yung tears mo na nalalaglag dito sa pisngi mo? Lumilipad yan papuntang taas. Every tears, no, na nalalaglag sa pisngi mo, binibilang yan ng Panginoon. Alam yan ng Panginoon. Sa lahat ng panalangin mo, hindi bingi ang Panginoon. Dinig na dinig ng Panginoon. Sa lahat ng hinanakit ng puso mo, ramdam yan ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Hindi lang natin maramdaman yung pagmamahal niya sa atin, yung pag-comfort niya sa atin, yung pagtulong niya sa atin. Kasi ang akala mo, bida ka. Akala mo, ikaw na si Darna. Akala mo, ikaw na si Superman.
kaya ko to. Ayaw mong manalangin. Kasi wala kang tiwala sa Diyos mo. Nabibigyan ka niya ng solution. Kapatid, sa akong ito, you need help. Magtatapos po ako sa isang kwento po ulit. May GC po kami doon sa Christian, matagal na po kasi hindi active. May napasok doon na Indian, babae po siya. Sa religion po ng Hindu daw, sa according to her story, sa religion ng Hindu, hindi pwedeng maging leader ang isang babae. Etong babae na to, yung pamilya niya is mga tinatawag na ministro sa Hindu. So minsan na naglalakad siya, may nagbigay sa kanya ng tracts doon sa India. At ang nakalagay sa tracts na yun, John 3:16. Walang nakalagay na verse, pero sinasabi doon, Jesus loves you. Yung mga Hindu, kilala daw nila si Jesus. Pero hindi niya tanggap na si Jesus ay isang Diyos. So mula ngayon may paliwanag doon sa tract na yon. Binasa daw niya sa loob ng kanyang kwarto. So naguluhan siya spiritually. Iba yung paliwanag ng pamilya niya kasi matataas sa religion yung pamilya niya. So nagtanong siya ngayon, bakit yung mga Christian, yung mga salita sa Biblia, ipinagkakalat nila, bakit sa atin hindi ninyo sinasabi? Kasi ang nakakaalam daw ng libro nila is only the minister, yung pinakamataas. Ngayon parang mula nung nabasa niya yung tracts na yon, naging matigas yung ulo niya sa pamilya niya. Sa templo daw nila, may isang kwarto doon na bawal pumasok. Ang makakapasok lang daw doon ay yung ministro. Ang ministro po that time daw ay si lolo niya. Nung binuksan daw niya yung kwarto, may isa pang kortina na red. Pagpasok daw niya sa kortina, may nakita daw siya na parang multo. Estatwa na may gold dito, tapos maraming kamay. Yung bawat kamay na pala yun, limbawa yung puno, yung sanga na yun may sanga-sanga pa. Yung pinakasanga niya, yun daw ay Diyos. Tapos yung mga pinakasanga-sanga pa niya, yun daw ay anak ng Diyos. So sabi niya, we have 3 million God. At kailangan daw, pag 12 years old ka, makabisa mo lahat ng God ng iyo. 3 million. Sa atin na, no? Na mga Kristiyano, kung minsan nakakalimutan pa natin ang pangalan ng Panginoon. Hindi mo masabi in Jesus' name. Hindi mo masabi Jesus, sa kanila 3 million. Kailangan na ikabisado nila daw yun. So sabi, bakit yung mga Christian, isa lang yung Diyos? Jesus. So, hanggang sa araw-araw siya na nagtatanong sa pamilya niya, hanggang sa nasampal siya ng kanyang tatay. Dahil nga, ang next na susunod na magmamanage sa templo ay ang kanyang tatay. Sabi, huwag kang magiging traidora sa ating religion. Ngayon, sa paglalakad-lakad niya, may nagbigay ulit ng tracts. Doon niya kinausap. Ano ba yung ibig sabihin nito? So, pinaliwanag yung langit at lupa, pinaliwanag yung creation, pinaliwanag hanggang rapture. Hanggang sa natakot siya. Hanggang sa naging malawak yung pag-iisip niya, naging curious, ganyan. Sabi niya, Father, sabi daw niya ganyan, I wanna go to a Christian church. To my friend, sabi daw. Pinagalitan daw siya. Ngayon, tumakas daw siya. Pagkapasok daw niya doon, sa church na yon, praise and worship, doon siya kinatagpo ng Panginoon. Ewan daw niya kung bakit siya umiyak. Then, hinahanap-hanap niya yung the way ng pagsamba, yung praise and worship. Kaya, pag sa tuwing araw ng samba nila, doon sa Hinduism, kunwari, may lagnat siya. So, hindi siya pumupunta. Ngayon, tumatakas siya na pumunta doon sa Christian church hanggang nalaman nung magulang niya. Pinutol yung kanyang sustento, tinanggalan siya ng mana.
Tapos, pinalaya siya doon sa bahay nila. So, ang ginawa niya, ang tinakbuhan niya, alam mo, ganyan naman ang church, di ba, hospital. So, ang ginawa niya, tumakbo siya doon sa kaibigan niya na prayer meeting daw that time. Ito po, true story. Prayer meeting daw noon. So, andun siya sa likod, naririnig niya na nagpre-prayer meeting siya, pero yung presence daw ng Panginoon ay naramdaman niya. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakalungod na siya. On that day, gumalaw ang Panginoon sa kanyang buhay. Nung matapos ang prayer meeting, pinaliwanag sa kanya kung ano yung nangyayari sa church. Pinaliwanag sa kanya kung gaano kasaya na maging Kristiyano. Hanggang sa makumbinsi siya, no, para maging maiksi yung kwento, tinanggap niya ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay at nag-aral bilang maging pastora. Doon sa Malaysia. Nung pinalaya siya sa bahay nila, no, dinala siya ng kaibigan niya doon sa church at may missionary na pumunta sa Malaysia, doon siya naglagay. Kasi parang takot siya sa magulang niya na makita siya doon sa isang lugar. So nung kinumusta niya, sabi niya hindi lang dapat ako ang maligtas, kailangan pati magulang ko, pati mga kapatid ko. Hindi dapat silang pumunta ng impyerno. Hindi lamang ako dapat ang magtamasa ng salvation, kundi dapat pati buong pamilya ko. Tinawagan niya ang nanay niya, doon niya nalaman na may cancer pala yung tatay niya. So sabi niya, babalik ako dyan sa India para ipag-pray. Si Father, sabi ganyan. So bumalik siya, wala na, hindi na siya mapalo, hindi na siya masampal, hindi na siya may takwil kasi hina na ang kanyang tatay. Pero gumalaw, ang Panginoon makapangyarihan eh. So ito yung katagumpayan sa gitna ng pagsubok niya. Sa laging pananalangin, laging paggamit ng dalawang tuhod, laging pag-iyak, laging pagtaas ng dalawang kamay sa ating Panginoon. Hindi niya alam na gumagalaw palang Panginoon sa loob ng kanyang pamilya. Ngayon, sabi niya, ilang taon na rin yun nung chinat niya. Nasa Amazing Grace pa lang po ako nang tumana noon. Doon, sabi niya, buong pamilya na, nagsisilbi na sila sa ating Panginoon. So, kung nakikita natin, kung hindi tayo nadi-disalign, kung hindi natin tinatawagan yung pangalan ng Panginoon, hindi natin makikita na tayo pala ay tinutulungan ng ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, may katagumpayan sa gitna ng pagsubok. Kailanman, lagi namin sinasabi, ang Panginoon hindi nangiiwan, hindi nag-aabandona. Walang creator na sinisira niya ang kanyang nilikha. Kaya hindi ka sisirain ng Panginoong Diyos. Sabi niya sa Jeremiah, plan to prosper you and not to harm you. Mahal po tayo ng ating Panginoon. No? Kung may pagsubok man tayo, labanan natin to kasamang Panginoon. Dahil ang battle na to ay hindi para sa'yo. Ito ay battle para sa ating Panginoon. At pagtatagumpayin ka niya, kapatid, maniwala ka lang sa pwedeng gawin ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Tayo pong lahat ay tumayo. Yes, Lord. We gotta see a victory in the name of Jesus. Amen. We gotta see the victory because there is the power in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tingnan niyo po yung next sa akin ng kanta. I'm gonna see a victory in the mighty name of Jesus. Lahat tayo ay mag-triumph sa pangalan po ng ating Panginoon. Darkness
When the brightness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. My God will never fail. Everybody say, I'm gonna sing you. Gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus.
sa hapon ito, whatever trials, whatever problems, whatever difficulties that you are encountering, remember the word of God. There is triumph in the midst of the trials. There is victory in the midst of the trials. Like what Apostle Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Makakaya natin, magagawa natin ang lahat. Mapagtatagumpayan natin ang lahat because God is in our side. Amen? God is in our side. Magtatagumpay ka, kapatid. Magtatagumpay ka. Huwag mong tingnan yung mga difficulties. Huwag mong tingnan yung mga problems. Huwag mong tingnan yung mga trials na nasa iyong harapan na nararanasan mo. Tingnan mo yung victory. Tingnan mo yung nasa likod ng problema. Tingnan mo yung nasa likod ng pagsubok. Tingnan mo yung nasa likod ng kahirapan. There is victory! There is victory! There is victory! Hallelujah! Hallelujah! I'm gonna see a victory from the Father to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the Father's love to you, Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, sabay-sabay natin isigaw ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Woo! Jesus! Jesus! Hallelujah. Woo! Glory. Hallelujah. Panginoon, salamat sa hapon ito. Salamat sa iyong masalita na muli pinalalahanan mo kami that in the midst of great trials, in the midst of great problems, there is victory. Merong katagumpayan sa likod ng mga problema, ng mga pagsubok na ito. Panginoon, hindi ko alam kung anong battle ang nararanasan ng iyong mga anak sa oras na ito. But ang tanging alam ko lamang, Panginoon, whatever battles, magiging matagumpay sila mula sa oras na ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I speak victory upon victory, O God. I speak victory upon victory in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you for your word, O God. Thank you for your servant whom you are used to deliver your message this afternoon. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat sa tagumpay na ibibigay mo sa amin at salamat sa tagumpay na nakikita namin sa araw na ito. Panginoon, we believe na uuwi kami sa aming mga tahanan. Whatever problems, whatever battles na nasa aming mga puso, there is victory that comes from you. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po ng marami. Salamat po sa inyong lingkod. Salamat sa inyong lingkod na yung ginamit. Patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mo siyang gamitin mighty and powerfully sa mga gawain mo, Panginoon. Sa tuwing siya magpapahayag ng iyong mga salita, samahan mo ng anointing, ng kapangyarihan ng lingkod mong ito. Lord, patuloy mo siyang gamitin mightily and powerfully at patuloy mo siyang samahan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We give you all the glory at salamat, Panginoon, sa tagumpay na pinagkatag mo na sa bawat isa sa amin. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen!